Mainit na balita, bumilis ang inflation o antas ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa nito pong Marso. Kasunod dyan ang sunod-sunod na mega oil price hike matapos sumiklab ang giyera sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 4.1% ang inflation rate itong Marso. Pinakamataas po yan na naitala mula July 2024. Mas mataas yan sa naitalang 2.4% noong Pebrero at 1.8% noong March 2025. Ayon sa PSA, may malaking ambag ang sektor ng transportasyon sa pagbilis ng inflation itong Marso. Bunsod ng walang patid na pagmahal ng mga produktong petrolyo dulot ng krisis sa Middle East. Nabiktima ng sipsip diesel modus ang isang nakaparadang truck sa Quezon City. Nasimot po ang karga nitong 70 litro ng diesel na may halagang 10,000 piso. Balitang hatid ni James Agustin. Dumating ang isang kotse sa baging ito ng Barangay Fairview sa Quezon City pasado hating gabi noong March 31. Tinabihan nito ang isang nakaparadang truck. Maya-maya pa makikitang bumaba ang sakay ng kotse na tila aligaga at nagpabalik-balik sa likurang bahagi ng sasakyan. Tumagal na mahigit 20 minuto bago umalis ang kotse. Bandang alas 2 sa madaling araw na madiskubre na may-ari ng truck na sira ng takip ng gas tank nito. Gagamitin na sana nila noon ng truck papuntang Bulacan. Pagkapasok ng driver namin, siyempre, tinart niya. Tapos nakita niya, empty na dun sa fuel gauge. Imposible yan kasi kakatagas lang namin eh. So, nagtaka siya. So, chinek niya yung mismong tangke. Tapos dun niya nga nakita na yung truck mismo, yung takip ng tangke is as in sira, wasak. Natangay ang 70 litro ng diesel na nagkakalaga ng 10,000 piso. Nai-report na ang insidente sa pulisya. Base sa investigasyon, sinipsip ang kargang diesel ng truck gamit ang hose papunta sa isang container na nasa likuran ng kotse. Bumuo na ng Special Investigation Team ang QCPD para matukoy ang plate number ng kotse. Meron po tayong tinatawag na backtracking and forward tracking operation ng pag-review ng mga CCTV footages. Hihintay natin kung saan sila uwi at saan sila huling pupunta. Ayon sa QCPD, 2 hanggang 3 taong sakay ng kotse. Sumuko na sila at ma-identify natin, mapapailan po natin ng appropriate complaint yan, yung mga suspect na yan. Umaasa naman ang may-ari ng truck na mabilis na matutukoy ng mga otoridad ang nasa likod ng krimen. Pare-parehas lang naman kaming naapektuhan ng pagtaas ng krudo. Kumbaga lumalaban lang naman kami ng patas din. Sana, ang hinihingi ko lang, mag-step forward na siya. Humingi ng apology, tas kung ano man yung damages, kagaya nung cap ko, pati yung nawala akong diesel, bayaran niya na lang. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Epektibo na ngayong araw ang ikalimang linggong walang prenong mega oil price hike. Magkano na ba? Simula po ngayong araw, nasa 4 pesos and 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina ng Petron. 18 pesos and 80 centavos naman sa diesel, habang 8 pesos and 10 centavos sa kerosene. Ang Shell, nasa 5 pesos and 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. 19 pesos and 80 centavos sa diesel at 9 pesos and 10 centavos sa kerosene. Ang clean fuel naman, 4 pesos and 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 15 pesos sa diesel. Samantalang ang jetty naman, magpapatupad ng price hike sa Biyernes, 5 pesos and 40 centavos sa kada litro ng gasolina, habang 18 pesos and 60 centavos sa diesel. Ang taas presyo ay kasunod pa rin ng nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Ayon naman sa Malacanang, ngayong araw nakatakdang magsumite ng rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa posibleng suspensyon o pagtapya sa fuel excise tax. Kasunod yan ang meeting ng Pangulo at ng DBCC nitong Holy Week. Sa ilalim ng RA 12316, may kapangyarihan ng Pangulo na pansamantalang bawasan o tanggalin ang fuel excise tax na nasa hanggang 6 pesos sa kada litro ng diesel at 10 pesos sa kada litro ng gasolina. Ayon kay Senate President Pro Tempore Senator Ping Lacson, sakaling suspindihin ang fuel excise tax, posibleng sa Hunyo pa maramdaman ang epekto nito. Pilipina po ang kabilang sa mga nasawi sa missile attack sa Haifa, Israel
nitong linggo. Ay sa Department of Foreign Affairs, namatay ang Pinay kasunod ng pag-atake kasama ang kanyang asawang Israeli at mga biyanan. Naipagbigay alam na raw ito ng Philippine Embassy in Tel Aviv sa pamilya ng biktima. Nagpaabot na rin po daw sila ng tulong kabilang ang posibleng pag-repatriate sa kanyang katawan. Humihiling daw ng privacy ang pamilya ng Pilipina. Ayon sa local media ng Israel, mula sa Iran ang missile attack na tumama sa Haifa nitong linggo. Nakaamban na naman ang matinding init at alinsangan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Martes. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index sa San Jose Occidental Mindoro at sa Dumangas, Iloilo. Mataas ang tsansang tamaan ng heat stroke ang mga matagal na nakababad sa arawan. 41 degrees Celsius naman ang posibleng heat index o damang init sa Catarman, Northern Samar, Catbalogan, Samar, Giwan, Eastern Samar, Cotabato City at sa Butuan, Agusan del Norte. Posible namang umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa 10 lugar sa bansa. Dito sa Metro Manila, maaaring umakyat hanggang 39 degrees Celsius ang heat index, partikular na sa Pasay. Mababa pa rin ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa kasama ang Metro Manila. Kung uulanin man, pawang mga local thunderstorm ang mararanasan. Apektado muli ng ridge ng high pressure area ng Northern at Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang motorcycle rider matapos sumalpok sa kasalubong na pampasaherong bus sa Tagkawayan, Quezon. Ayon sa pulisya, binabaybay ng motor at ng bus ang Quirino Highway sa barangay San Francisco. Bigla pong napunta sa linya ng bus ang motor. Sinubukan pa raw iwasan ng bus driver ang motorsiklo pero hindi kinaya dahil sa lapit ng distansya. Dead on arrival sa ospital ang rider. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang kanyang mga kaanak. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang bus driver na wala pang pahayag. Patuloy ang investigasyon. May mag-asawa namang sugatan matapos mahulog ang kanilang tricycle sa ilog sa barangay Santo Niño sa Hagonoy, Bulacan. Kwento ng misis, dumaan sila sa gilid ng ilog papuntang simbahan nito pong Biyernes Santo nang may iwasang isa pang tricycle ang kanyang mister. Tumagilid ang kanilang sinasakyang tricycle. Hindi na raw nakontrol ng kanyang mister ang manibela at nahulog sila sa ilog. Agad naman silang tinulungan ng ilang residente at tricycle driver doon. Hindi naman malubhang nasaktan ang mga biktima. Wala rin pong ibang nadamay sa insidente. Natabunan ng landslide ang isang bahagi ng National Road sa Tinglayan, Kalinga. Kita po sa video ang mabagal na pagbaba ng lupa sa Bontoc Tabuk National Road sa pagitan ng Barangay Basaw at Barangay Bugnay. Maya-maya'y tuluyan ng gumuho ang lupa hanggang mapuno ang daanan. Napatakbo palayo ang mga tao. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Dahil sa landslide, pansamantalang hindi nadaanan ng mga motorista ang bahaging yan ng Bontoc Tabuk National Road na isa po sa mga pangunahing kalsada roon. Patuloy ang clearing operations. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang ilang bahagi ng Cebu kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, isa yan sa libu-libong aftershocks ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30, 2025. Balitang hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sa gitna ng malakas na pagyanig, nagsitakbuhan ang mga tao palabas ng isang convenience store sa Bogoy, Cebu. Nagsitumbahan ang mga paninda sa isa pang tindahan. Napatakbo din ang mga mamimili palabas ng tindahan ng ukay-ukay. Nabalot ng takot ang mga empleyado sa tindahang ito. Gayon din ang mga residenteng ito na napatakbo nang tumama ang magnitude 5.1 na lindol. Nayugyog ang mga sasakyan. Ang mga estudyante ng isang kolehiyo nagsilikas at napatakbo patungo sa open area. Pinalabas din ang mga pasyente sa ospital na ito. Ang iba nasa mga hospital bed pa at nakaswero.
Rumarampa naman ang kandidatang ito sa Miss Bugo 2026 nang tumama ang lindol. Ibinibida niya noon ang katatagan ng mga taga-Bugo sa mga naranasang kalamidad. To rise, rebuild, and shine after it passes. This is the spirit of Serbisyo sa Bugo, a community that serves. Dugay-dugay to siya na nahuman mga 10 seconds siguro to siya kay pag-una kay ni Kuana siya, pag-una kay ni Hinay siya, hantod nga ni paspas siya. Wala na lagi padayon ang ilahang sashing sir, iputol na lang nila. Ayon sa PHIVOX, tumama ang magnitude 5.1 na lindol 3:22 ng hapon. Intensity 5 sa Bugo City at Medellin, Cebu. Ramdam din ang lindol sa iba pang bahagi ng Cebu at Leyte. Ayon kay Bugo City Mayor Maria Shelo Martinez, wala pa silang naitatalang matinding pinsala dahil sa lindol, pero may nawalan daw ng malay. Patuloy rin ang pagkalap nila ng impormasyon. Ayon naman kay Cebu City Mayor Nestor Archival, wala rin silang naitalang major damage sa kanilang lugar dahil sa lindol. Inabisuhan din niya ang mga tao na kumalma, huwag magpanik at maging handa sa posibleng aftershocks. Nico Sereno ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA News. Nabalot ng makapal na usok ang bahay na yan sa Barangay Poblacion Norte sa Rizal, Nueva Ecija. Maya-maya, nilamon na ng apoy ang buong bahay. Kita rin ang pagkislap ng kuryente roon. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection Rizal, gawa sa light materials ang bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Inaalam pang sanhi at kabuuang halaga ng pinsala ng sunog. Arestado ang isang lalaki matapos tangayin ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng luxury item sa isang bahay sa Maynila. Paliwanag ng suspect na buryong daw siya dahil sa away nila ng kanyang live-in partner, kaya siya nagnakaw. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa pool sa CCTV ang isang lalaki habang bumababa mula sa gilid ng isang residential building sa Santa Cruz, Maynila, madaling araw nitong Sabado de Gloria. Tangay niya ang aabot sa 2.5 million pesos na halaga ng luxury items ng isang babaeng negosyante. Ayon sa pulisya, nataon na nagbabakasyon sa ibang bansa ang pamilya, tanging mga kasambahay lang ang naiwan sa bahay. Lumabas sa investigasyon na tinakpan muna ng lalaki ang isa sa mga CCTV camera ng gusali sa pag-aakalang ito lang ang CCTV camera ng building. Sa ibang kuha ng CCTV, may kitang umakyat siya sa gilid ng gusali. Hindi niya alintana ang mga barbed wire. Dumaan din siya sa fire exit at sinira ang kandado para makapasok. Sa kuha namang ito, may kitang may takip ng bimpo sa mukha ang lalaki nang pumasok siya sa master bedroom. Hinalughog ng lalaki ang kwarto hanggang sa natagpuan niya mga alahas at saka tumakas. Hindi raw namalaya ng mga kasambahay ang pagnanakaw dahil natutulog sila sa ibang palapag ng gusali. Pasado alas 7 na raw ng umaga nang natuklasan ng biktima na pinasok pala sila ng akyat bahay. Through cellphone niya po, nung nag-review po siya, nakita niya po na parang may pumasok nga po sa bahay nila. Agaran po tayo nag-conduct ng intensified hot pursuit operation. Makalipas lang ang ilang oras, natunto ng pulisya sa kanyang bahay sa Barangay 33 ang sospek. Hindi naman po siya nag-resist. Na-recover po natin lahat ng mga nakuha niya mga alahas. Ayon sa 32 anyos na sospek, naburyong lang siya matapos sila mag-away ng kanyang live-in partner kaya nagawa niyang magnakaw. Humihingi siya ng paumanhin sa biktima. Nadaanan ko lang po sir. Naburyo na rin po ako. Sana po mapatawad niyo po sana ako. Alam ko po malaking abala po itong ginawa ko sa inyo. Na-inquest na ang suspect na sinampahan ng reklamong robbery in inhabited house. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng biktima. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News.